Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay XRP could record 39 times to 650 times surge following retest of 10-year trend line. Kaya yan, posible daw pong umangat ang presyo ni XRP ng 39 times hanggang 650 times na paglago. Napakalaki po niyan. Kung ito nga ay talagang magaganap o ito ay mangyayari. Kasunod daw po ito ng kanyang retest sa kanyang 10-year trend line na atin pong aalamin mamaya sa video na ito kung saan nga ba kung saan nga ba yung kung saan nakalagay yung 10-year trend line na ito. Kaya yan, 10-year trend line po ito. Ibig sabihin ay isa po itong napakataas na time frame. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay XRP recently retested a multi-year ascending trend line that has persisted for nearly 10 years, with analyst JD calling attention to massive 39 times and 650 times spikes following previous retest. Kaya yan po. Si XRP na raw po ay nagkaroon ng retest. Yan, or tinamaan niya or pinakiramdaman niya yung isang multi-year ascending trend line. Ayan. At yung ascending trend line na ito ay nabuo po yan ng umaabot po ng 10 taon. At yan, yung naglabas po sa kanyang analysis dito ay walang iba kundi si Ginoong JD. Yan, kapwa Pinoy po natin yan sa mga hindi nakakaalam. Ayan. Yan siya ang nakapagsabi po rito na posibleng yung retest na ito sa multi-year ascending trend line na ito na isinagawa ni XRP ay posibleng magdulot daw po ito ng isang matinding spike na maaring umabot ng 39 times hanggang 650 times sa presyo ni XRP. JD highlighted this setup in a post detailing XRP's price movement amid the current bearish phase. Notably, XRP is down over 18% this year, with its biggest losses coming up in January. The bearishness has spilled into this month, as the crypto asset currently faces a meager 0.08% drop in February. Kaya yan po yung naging performance ni XRP nitong nakalipas na mga buwan. Kaya ayan, nitong nakalipas po na taon ay bumagsak po siya ng 18%. At mas malaki rin yung kanyang binagsak naman pagsapit po ng buwan ng January. At ngayon ay sa kasalukuyang buwan na ito ng February ay nakakaranas po siya ng 0.08% na pagbagsak. XRP gave up the crucial 0.51 support level when it collapsed to 2.97% on February 4. The asset sought to recover the price territory yesterday, but its 0.74% intraday increase was not sufficient enough for this feat. XRP closed February 5 below the 0.51 threshold. Kaya yan, bumigay na raw po si XRP. Bumigay na raw po yung kanyang support level na nasa 0.51. Ayan, nagkaroon na siya ng breakout at nag-collapse po ang presyo ni XRP ng 2.97% nitong nakalipas na February 4. Sinubukan po ni XRP na bumangon at makabalik para makabalik sa ibabaw ng 0.51 na nabasag na support level na ito, ngunit siya po ay nabigo. Kaya ayan, nagsara po ang presyo ni XRP noong February 5 sa ilalim ng 0.51 na dating support level. Kaya ngayon ay mukhang nagsisilbi na po itong resistance level ngayon kay XRP. Now the cryptocurrency has failed to reclaim the pivotal price point
However, amid the bearishness, XRP could be setting the stage for a price rally per JD's disclosure. Kaya yan, maski nabigo raw na makabalik sa pivotal sa ibabaw ng pivotal price point itong si XRP, yan, at saka sa kasalukuyang nararanasan ni XRP na bearishness, ay ayon po kay Ginoong JD, ay si XRP pa rin ay nagkahanda sa isang price rally. The analyst identified a trend line on the monthly XRP cup chart that has persistently served as a support for XRP. Ayan, meron daw pong tinukoy si Ginoong JD na isang trend line sa kanyang monthly XRP. Ayan, na siyang nagpapakita na isang para sa isang support para kay XRP. Yan, XRP retest 10-year trend line. Yan po yung ito po yung support line na ito. Ito po yung 10-year trend line na ito. Yan. The trend line which has defined XRP's bottom price since 2014 is an ascending one, suggesting that the token continues to record higher lows over the last 10 years. Nonetheless, XRP often retests the support of the trend line when it witnesses a massive downtrend. Kaya yan, ito raw po yung parang yung 10-year trend line na support line na po na ito ay nagsisilbing bottom price ni XRP mula pa noong taong 2014. Yan, yun nga lang at isa talaga siyang ascending trend line. Yan, yung pababa po yung kanyang direction, hindi po siya horizontal. Kaya yan po si Ginoong JD. Ayan, nakikita naman po natin dito na ayan, pinapakita po niya rito yung ating watawat ng Pilipinas. Ayan, nagpapakita po siya na isa po siyang proud Pinoy. Kaya yan, XRP last 2 times we tested the 10-year trend line. XRP 39 times to 650 times in price within a year. We are now testing multi-year trend line. Can we bounce off trend line to finally break structure? Do not know what you should hold. We taking calculated profits. Kaya yan, kung magre-retest daw si XRP sa kanyang 10-year trend line support line na ito, ay ayan nga, posibleng magdulot ito ng 39 times hanggang 650 times sa kanyang presyo. At ayan, ito po yung nakikita natin na chart ni Ginoong JD. Ayan, ipit na talaga yung market price ni XRP. Kung makikita natin dito, ay ayan, may symmetrical triangle po tayo rito. At ito na po. Ayan, ito po yung 10-year trend line natin dito sa ibaba. Ayan. Kaya kung pag magkakaroon siya ng retest dito, ay ayan, magbabounce po siya rito. At yan nga, ayon po kay Ginoong JD, ay posibleng magdudulot ito ng 39 times to 650 times sa kanyang presyo. Yan, ito po yung huli na kanyang rebound dito sa trend support line na ito. Ito naman yung pinaka yan, yung mas nauna po pala, ito po yung pangalawa. Yung una ay ito, nakikita natin dito na nagkaroon po siya ng rebound at nagbigay po ito ng 39 times na pag-angat sa kanyang presyo pagkatapos po niyang i-test ang trend support line dito. Ngayon ay ito naman yung pangalawa. Ayan, mas mataas naman po yung kanyang inangat sa presyo. Umaabot po ng 650 times. Ayan, nung karoon siya ng rebound dito. At ngayon ay ito na po yung pangatlo. Ayan, isa, dalawa, at sa kasalukuyan ay yung pangatlo. Kung magkakaroon ito ng rebound ay posible daw pong 39 times or 650 times yung aakyatin ni XRP. Ayan, posibleng dito, ayan, linagyan po niya rito. May medyo ayan, dito sa ito po yung 39 times. Ayan, posibleng dito po siya or dito sa 650. While the support at the trend line has continued to hold, data indicates a more interesting pattern. Whenever XRP retests the trend line support, it records a massive price run. Kaya yan,
Basta raw nagkakaroon daw ng retest si XRP sa trend support line na ito, ay nagbibigay daw po ito ng isang matinding price run or massive price run. The asset first retested the trend line in July 2014 when its market cap dropped to a low of $21.95 million. XRP's price surged rapidly afterward, leading to a market cap of $865.645 million in December 2014. This indicates a 3,843% or 38.4 times increase in just 5 months. Kaya yan po yung nangyari dito, July 2014. Yan, ito po yan. Yung 39 times na yan. Exactly nasa 38.4 times po siya. XRP retested the trend line again in March 2017 following a persistent price decline that equally affected its market cap. Following the retest, the cryptocurrency surged by approximately 65,000% to an all-time high market cap of $128.398 billion in January 2018. Kaya yan, ito naman po yung pangalawa, mas mataas po yung kanyang massive price run sapagkat umabot po ito ng 650 times. The latest bearish movement has resulted in a third retest of this trend line. While JD failed to make any price projections, he remained confident that XRP will record another explosive price surge following this retest. He further advocated for periodic profit-taking trades as the asset rises. Kaya yan po. Yung pangatlong retest ay ito na po yung sa kasalukuyan. Ayan, nandito po yan. Pero hindi po nakapagbigay si Ginoong JD ng mga target prices natin dito. Ayan, kasi mukhang wala po siyang ideya. Basta possible lamang daw po na ito ay umangat ng magbigay po ng massive run na 39 times hanggang 650 times. Kaya yung kanyang payo or advice ay yung mag-take profit lamang po tayo habang umaakyat ito. Ayan, parang yung take profit natin ay parang dollar cost average na rin. Sa pag-angat nito, ayan, take profit. Sa sumunod naman na angat nito ay take profit. Kaya ganyan po. Yan po yung kanyang payo rito. Analyst debunks claims around XRP. Meanwhile, another top market analyst, Dark Defender, highlighted a similar ascending trend line in a recent analysis but delved deep into certain claims about XRP he believes are false. Ayan, meron na pong naglabas na isang market analyst at siya po ay si Dark Defender kung saan ay kanya na rin pong hinighlight ang parehong ascending trend line na ito. He first addressed concerns about XRP having a low use case as its volume has continued to increase with every bull run. Notably, XRP had a volume of $5 billion when it clinched the all-time high of $3.3 in 2017. However, its volume skyrocketed to $26.8 billion when it hit $1.9 in 2021. Ayan. Ngunit ang ikinababahala daw po ni Dark Defender dito ay yung mababang use case ni XRP at saka yung kanyang volume ay patuloy daw po na tumataas kada nagkakaroon ng bull run. Ngayon ay si XRP ay meron na po siyang volume na nasa $5 billion. At ito po ay nakamit niya nung siya ay tumaas sa presyong $3.3 nitong nakalipas na taong 2017. Yan, ngunit yung kanyang volume ay nag-skyrocket po siya ng $26.8 billion nung nahit po niya ang presyong $1.9 nitong nakalipas na taong 2021. The analyst encountered claims that XRP could not surge after the SEC lawsuit began, as the asset surged from $0.17 to $1.96 in April 2021. He also addressed growing concerns on the back of partnerships between Chainlink and Swift. Kaya yan na rin po yung ibang mga ikinabahala ni Dark Defender dito. Yung hindi na raw po nagkaroon ng surge si XRP mula nung hinabol ng US SEC itong si Ripple. At maliban po rito ay yung kanyang kakumpetensya na si Chainlink, kung saan ay mukhang parang nauunahan na ni Chainlink itong si
XRP. Sapagkat si Chainlink ay nagawa po niyang magkaroon ng partnership kay Swift. Notably, reports of this partnership have triggered speculation that XRP is not getting the necessary traction. Dark Defender says XRP has witnessed similar use cases for a long time. Lastly, he debunked claims that Ripple could negatively impact XRP's price with large dumps in sales to cover losses when their shares underperform. The analyst emphasized that Ripple does not control XRP's price movements as it is one of multiple contributors on the XRPL. Ayan, ito po yung panghuling dahilan ni Ginoong Dark Defender dito kay Ripple, na kung sakaling babagsak daw yung babagsak yung shares or mag-underperform yung shares ng Ripple, ay magdadump daw po sila ng XRP, nilang XRP token, para ma-prevent yung underperformance ng kanilang shares. At syempre, yung kanilang pagdadump na ito or pagbebenta nila ng kanilang XRP tokens ay magdudulot po ito sa pagbagsak ng presyo ni XRP. Kaya yan pong muli, si Ginoong JD, naglabas po siya ng prediction na posibleng magkakaroon daw po ng isang matinding price spike itong si XRP pagkatapos po niyang magkaroon ng retest dito sa 10-year trend line na ito, at posible po siyang magkaroon ng paglago na umaabot po ng 39 times hanggang 650 times sa kanyang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.